po. Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Sabado ngayon, 2:21 na ng tanghali. Ngayon pa lang kami lalabas sa araw na to. Kasi pag gantong weekend, parang sinusulit ko yung mga gawaing, yung mga pag-organize ba. So, mga 12 plus na ako nakatapos. Tapos, lunch nga. Tapos, ngayon kami lalabas. May pupuntahan kaming children's party mamaya. 4 PM. Pero, ngayon 2:30. Pupunta muna kami sa Wisteria Gardens ang tawag. Nakita lang namin sa Instagram. Para siyang park na dahil nga spring na ngayon, madami siguro mga naka-display na mga flowers, ganyan. Tingnan natin kung expectation versus reality. Kasi minsan yung mga nakapost sa Instagram, ang gaganda eh. Tingnan natin kung maganda nga ba yung pupuntahan natin. Pero malapit lang naman siya eh. 20 minutes lang siyang puntahan. Kasi balak sana namin punta kami sa Blue Mountains o kaya sa Boral para pumunta dun sa mga yung gardens nga. Kaso, ang layo. Dito na lang sa malapit-lapit. So habang magdadrive tayo papunta doon, magsagot tayo ng isang tanong na ito ay yung comment galing dun sa video ni Dale dati na kung natupad daw ba agad yung expectations namin nung lumipat kami dito sa Australia. Tapos may nag-comment si BC and Fab in Australia. Sabi niya, inspiring yung story ng hubby mo. Nahirapan pala kayo sa first few days dito sa Sydney, but you come out really good now. So, i-discuss natin yung comment niya. In general, sa tingin ko, lahat naman siguro tayo ay, kumbaga, nahirapan. Kung nahirapan man yung term, or mag-a-adjust, or may mga struggles, or may mga challenges na mararanasan kapag lumipat tayo sa isang lugar, diba? Kumbaga, una pa lang mag-a-adjust ka ng bahay, mag-a-adjust ka ng kapaligiran, mag-a-adjust ka ng setup nyo. Kahit saan ka pumunta, kahit pumunta ka dito sa Australia, kahit pumunta ka sa Canada kunwari, o sa Singapore, o kahit nga kunwari taga Cavite ka tapos na destino ka sa saan bang lugar, malayo-layo, sa kunwari sa Davao, ganun, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka pa rin. Naalala ko, sinasabi namin doon sa mga nakaraang video namin na kahit na gaano katagal kang nag-prepare sa pagmamigrate mo, palaging merong hindi perfect na yung mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. Hindi mo nakokontrol. Oo, tama. Mga sitwasyon na biglaan nangyayari. Tama. Yun nga, yung sabi nga ni Dale. Uulitin ko lang kasi baka mahina. Yun nga yung may mga sitwasyon na hindi mo makokontrol, na hindi mo inaasahan na mangyayari, diba? So sa aming case, yung preparation muna tayo. Sa aming case, yung preparation na ginawa namin bago kami mag-migrate dito ay as much as possible, nag-ipon kami ng hanggat sa kaya naming maipon, 'di ba? Samantalahin yung oras. Oo. Makapag-ipon. Oo, so nag-ipon kami na talagang naka-ano yun, naka-Excel file yun para may estimated ako na magkano yung may mababaon namin hanggang makalipat kami dito. Yun lagi yung major mong paghahandaan eh, yung as much as possible madami kang dalang ipon ba, para kung ano man ang mangyari, ready ka na, hindi ka hirap sa mga gastusin or sa mga magaganap nga. Ano pa bang preparation natin na nag-result sa para hindi tayo mahirapan? Research. Ayun, tama, mag-research. So, nag-research kami ng kung saang area ba dito sa Sydney. Sa Sydney nga pala kami, kung sakaling may mga bago kaming manonood. Nag-research kami ng, yung una, nanonood kami ng mga vlog. Tapos, nagbabasa kami ng mga research kung saan ba, syempre, bago sa lugar namin to, diba? Kung saan ba yung maraming crime, saan ba yung magandang lugar na tumira, saan ba yung medyo mura-murang mag-rent, yung mga ganun. Ang dami mong bagay na pwede mong gawin para makapag-prepare para hindi ka mahirapan pagka dumating ka na dito sa Australia. Ito na yung Parramatta area, oh. At the light, turn right onto O'Connell Street. Oo. Parramatta area na to. Ganyan yung mga bahay dito, mabababang mga apartment. The first right. Meron na palang linya dito ng tram, yung light rail, yung nasa road, yung railless. Kasi itong Parramatta, parang maliit na rin siyang city, di ba? CBD to. CBD na pala siya talaga, no? Kumbaga, progresibo siya.
Malapit na tayo, 1.3 kilometers na lang. Wow, ganda naman. Oh, dito pala Caution. Road Cumberland. with restricted access. So, dumaan tayo sa ospital. Oo nga, first time lang natin dumaan dito. Cumberland Hospital. Ganyan pala yung mga hospital dito. Ayan, nag-iba kami ng ruta. Kasi yung itinuro sa aming ruta nitong Google Map, dulo ng ospital na may fence na papunta doon sa Wisteria Gardens. Pwede naman siguro kaso walang parking eh. Yung mga nakapark dito ay yung mga pasyente, ganun. Staff. Hindi, ay mga staff, tama. So hindi siya pwedeng parkingan ng mga pupunta sa garden. So mag-iiba kami ng ruta. Pupunta muna kami sa Parramatta Park, which is yung Wisteria Gardens naman kasi talaga ay nasa loob ng Parramatta Park. So doon kami pupunta. Ayan, nandito na tayo sa loob ng Parramatta Park. Dito na lang tayo mamaybay hanggang makarating tayo dun sa Wisteria Gardens. Ayan, tuloy ko lang yung kwento ko. Naalala ko nung bago kami mag big move dito sa Australia. December yun or January yata. Kasi February kami lumipat dito eh. Sabi ko kay Dale, ready na ba tayo? Kasi paglipat natin dito sa Australia, tayo lang talagang dalawa yung magtutulungan ba? Kasi wala kaming kakilala eh. Yung kakilala namin ay nasa ibang state. Eventually, meron kaming friend na nag-migrate din dito. Pero yung Airbnb na tinuluyan nila ay malayo sa amin. So, kumbaga nagkikita kami paminsan-minsan lang. In a way, meron ka pa rin nafe-feel mo na may kakilala ka at may matatakbuhan ka. Pero talagang kami lang ni Dale yung magkatuwang ba nung nag-migrate kami dito. Ang daming tao ngayon, no? Nagpipiknik, nakatambay lang. Kasi ang ganda ng panahon. Ay, ang daming. Hindi na napakalamig, pero may lamig pa rin kaunti. At ang dami nakapark. Ngayon na naman, wala na naman kaming maparkan. Ayan, naliw akong magmasid-masid dito sa park kasi ang daming tao. May mga nagpipiknik, may nagse-celebrate ng birthday, ganun. Nag-iikot pa rin kami at hinahanap yung Wisteria Park. So yun nga, hanggang nag-big move na nga kami dito sa Australia, sa Sydney, Australia. Nag-migrate na talaga kami. Nung time na yun, kahit pala gaano katagal kang nag-prepare, hindi mo makokontrol nga yung mga pwedeng mangyari. So sa aming case, yung mga nangyari ay may COVID, 'di ba? Natrap tayo ng COVID. Natrap kami dito ng COVID. Minsan maisip mo, okay ba na nakapasok kami dito ng COVID? O mas okay ba na hindi kami nakapasok dito? Kasi kung hindi kami nag-move dito bago ang mag-lockdown ng COVID, syempre nasa Singapore kami nun. Mas stuck kami sa Singapore, pero at least continuous kaming may work at kumikita, di ba? Yun naman yun. Pero yun nga lang, ang tagal naman bago, 'di ba? Bago nagbukas yung border, ang tagal naman. So, yung visa mo naman baka ma-delay naman ng ma-delay. Paglipat naman namin dito sa Australia, yun nga, nag-lockdown ng COVID. Ang nangyari naman nun, freeze hiring, walang nag-hire. Lahat kasi bago sa pakiramdam anong mangyayari. Walang may gustong mag-hire kasi wala, yung mga project ay nahinto, 'di ba? Ang hirap lumabas. Syempre nung time na yun, dahil walang hiring, lahat ng inipon mo ay palabas na lang ng palabas, 'di ba? Walang papasok kasi nga wala kang income eh. So yun naman yung nangyari sa amin. Wala naman kayong magagawa kasi na-lockdown na nga kami. Ang ginawa na lang namin nun, kailangan naming maging wise sa pagdedesisyon in terms of paano makokontrol yung paglabas ng naipon namin, 'di ba? So ang ginawa namin noon, after namin mag-Airbnb. Mahal kasi yung Airbnb. Mahal ang Airbnb, pero hindi naman namin talaga planong mag-Airbnb forever. Parang naglaan lang kami ng 1 month and 2 weeks para lang may sapat kaming time na maghanap talaga ng malilipatan namin na pang permanente. Pero nung hindi pa kami nakakarating dito, ang plano namin talagang lipatan ay unit, yung solo naming unit. Pero dahil nga nagka-COVID at nagka-lockdown at walang nag-hire ng trabaho, ang ginawa namin nun, ang nirentahan namin nun ay room muna, para at least sobrang mura lang ng renta. Kumbaga
Kung sa gripo mahina lang yung tulo muna, yung labas ng tubig, para at least marami ka pang nakaimbak na pera sa tangke mo, di ba? Yung parang ganun. So yun yung ginawa namin. Room lang muna yung nirentahan namin, tapos libre naman yung tubig, kuryente lang yung binabayaran namin, tsaka syempre yung grocery. Ayan, so matatapos na yung vlog ko. Hindi pa rin kami nakakarating sa Wistaria Gardens. Sa sobrang walang parking, nagre-route na kami, hindi pa rin kami nakakadating sa aming pupuntahan. At alas 3 na, magpupunta na kami sa birthday, hindi na namin narating yung gardens na yun. Anyway, so yun nga yung ginawa namin nung habang naghihintay ng COVID. Lahat naman tayo ay naapektuhan ng COVID. Nung time na yun, kung parang... ano lang kailangan, yun lang yung binibili natin. Oo, kung ano lang yung kailangan namin, which is pagkain, yun lang yung binibili namin. Hindi kami nagtitipid sa pagkain, pero hindi rin kami nag-aaksaya ng pagkain. Kumbaga, kung ano yung kailangan lang naming bilhin at kainin, at gusto namin kainin, binibili namin. Pero hindi kami nag-aaksaya. Nung time na yun, wala ka naman magagawa eh. Kumbaga, alam nga namang magpaka-stress ka na wala kang work, eh talaga namang walang hiring. Kumbaga, naalala ko, sinabi yun ng magulang namin na isipin nyo na lang na nag-rest kayo ngayon kasi sobra yung pag-work ninyo nung nasa Singapore kayo. So ito na yung parang kumbaga pinaka-break nyo. So nakadalawang circuit na kami dito sa circuit ang tawag dun, 'di ba? Yung sa mga race. Nakailang ikot na kami dito sa Paramata Park. Hindi namin nakikita namin siya sa mapa, pero hindi namin makita yung nakikita namin sa Instagram na mga magagandang bulaklak. Parang wala, no? Kasi ba yung mga bulaklak na yan? At saka walang parking talaga. Ubus, no? Iikot na ulit kami ng isa pa hanggang maubos na yung oras. Mamaya papunta na lang kami sa birthday. Pero kung may makita tayong parking, bumaba tayo at mag-upo-upo lang. Pero kahit hindi na namin puntahan siguro yung Wistaria Gardens na yan. Ganun yung nangyari sa amin. Sa room kami nagre-rent. Sa taas ng ano ba yun? Sa taas siya ng lutuan ng shop. Sa taas siya ng shop na yung shop sa baba ay yung takeaway na yung mga fish and chips, ganun. So sa taas kami. Tapos yung room na narentahan namin ay walang aircon. Tapos walang internet, walang NBN. So ang ginagawa namin noon, bumili kami ng pocket wifi na pocket wifi yun. Hindi, SIM card lang pala. Bumili kami ng SIM card na may data. Tapos parang tinitipid namin yun para hindi kami magastos. Pero kahit pa paano hindi naman magastos no. Tinitipid namin siya. So nanonood kami doon ng mga K-drama, mga ganun ginagawa namin K-drama, yung hindi namin nagagawa sa Singapore na nagawa namin nung panahon na yun. Nakapanood kami ng K-drama, tapos yun yung... Nakanood naman tayo. Oo, ako hindi ako nakanood sa Singapore ng mga... Bakit? Wala lang, hindi ako nakanood ng ganun. Nanonood ako. Ikaw nanonood ka. Talagang ilang buwan na ganun. Yung talagang vloggy gabi-gabi, no? Oo. Yun, ganun. Tapos online church, yun, mga ganun. Pero hindi naman kami nagrereklamo kasi lahat naman tayo ay nahirapan nung panahon ng COVID, diba? Talagang mag-a-adjust lang tayo. Tapos nung nagbukas na nawala na yung lockdown, nawala na yung ano nga ba tawag, yung mga restrictions, nakahanap na ng work. Later on, nakarenta na kami ng sarili naming unit. Nung time na yun, hindi ka pa masasabi mo LL, yung nakaluwag-luwag ka na. Hindi ka pa LL nun. Makakaluwag-luwag ka pa lang pagka siguro mga ilang months ka nang sumisweldo. Pag nabalik mo na yung dati mong buhay. Oo, pagka yung feeling mo yung may extra ka na talagang, kasi pagka nag-rent pagka ka yung lifestyle mo dati, medyo nandun ka na uli. Yung nakabalik ka sa dati mong lifestyle. Oo, na kung tama. ano yung nakasanayan mo. Kasi Tama. parang negative ka, diba? Oo. So kailangan mabalik mo muna yung zero. Kailangan balik ka muna sa zero. Oo. Hindi ka pa LL nun. Hindi ka pa nakaluwag-luwag nun, no? Ba, nakabawi ka lang. Nakabawi ka lang. So pag lumagpas ka zero pataas, yun pa lang yung ipon-ipon pero hindi pa luwag-luwag, no? Parang ganun. May mga barometers pala tayo. Nung nag-rent na kami ng unit, kumbaga okay na rin naman kasi may sweldo na. So wala.
Ang Wisteria naging Misteria. Okay ba? Naging misteryo ang Wisteria. Wala, ang dami pa rin nakapilang sasakyan kasi wala rin. Lakad na tayo dyan, di ba? Wala rin sila. Oo, naglakad tayo dyan. Wala Maraming silang paniki. Doon yung maraming paniki sa kabilang side dyan. Pero naglakad na rin tayo dyan sa baba na yan. Naikot na natin to, wow. Nung ano yun, nung pandemya din yan. Tapos yun nga, nung nakalipat na kami ng unit, unti-unti nakakabili-bili naman ng mga gamit na pangunahing pangangailangan. Tapos hanggang later on, may extra na, nakakaipon-ipon na. So tingin ko lahat tayo mag-a-adjust. Iba-iba lang yung sitwasyon na pinagka-strugglean natin. Maaring sa simula ay mas smooth, tapos may something sa later on. Maaari naman na nag-struggle ka agad pagdating mo, pero later on smooth naman na. Pero ang para sa akin yung lesson ay kahit na nag-struggle tayo sa simula or may mga challenges, eventually at saka for sure lahat ay magiging okay. Parang lahat ng bagay ay magiging okay eventually. Then take the first left onto Macquarie Street. Meron lang ibang bagay na medyo natagalan o kaya mas mabilis-bilis, pero eventually lahat ay magiging okay, lahat ay magiging good para sa atin, 'di ba? So yun yung lesson sa akin. Maya-maya tanungin natin yung lesson naman kay Dale kasi paalis na kami. Sumuko na kami sa aming Suko na tayo. Sa aming tayo rito. Bakuhan to. Sa pag-ikot namin dito sa Paramata Park. Meron pa naman to bukas eh. Bukas ulit. Ayoko na yata. Nag-base pa naman ako para sa picture-picture. Sayang naman. Pero hayaan na. Kain na lang tayo doon sa birthday yan. So mamaya tanungin natin yung yung lesson naman ni Dale in terms of from struggles to current na. Yun nga yung sabi nga ni BC and Fab na pero eventually naman, 'di ba? Naging okay naman kami. So mamaya ulit. Ayan, huminto na lang kami dito sa Paramata Stadium. Yan yung nakikita niyo sa likod. Yun ba yun? Dito Combang Station Stadium dito sa Paramata. Nalakad na rin namin to dati. Maagaga pa naman. Tsaka para ma-interview din natin siya kung ano yung lesson niya na may i-share sa mga magmamigrate na dito sa Australia. Dito kami naglakad dati, tapos ang dami, sobrang dami talagang paniki. Ayun, lahat laki, ng yan. Yung mga block na nakasabit na yan, lahat yan nakikita ba nila? paniki. Ewan ko. Ay, ito. Yan lahat ng mga block na nakasabit na yan. Paniki yan. Hindi ko na kung nag-zoom. Ang dami nila. Ba't parang Mabaho? may mabantot ba? Hindi ko Pero lahat yan. Kala mo bunga? Ayan o, kala mo bunga? Hindi yan bunga. Hindi yan bunga. Ikaw nga, video mo nga. Tas, i-attach ko dito sa video na to. Grabe. Ang dami. Lahat ng yan. Yung bunga, di ba? Hanggang doon. Pagka-zoom ko yan. Ayan, so bago tayo umalis, ano naman may share mo dun sa idea lang na nahirapan tayo sa simula. Pero nag-come out naman tayo na okay. Anong advice mo? Ang ma-advise ko dyan, dapat wag natin masyadong bigyan ng pansin yung mahirap sa simula. Kasi sa lahat naman ng bagay, halos lahat normal yung mahirap magsimula. Ayan, so sinasabi ko nga na halos lahat naman pag nagsimula may pagsubok. Madali lang sabihin yung mahirap kasi yun yung nararamdaman natin, pero syempre pagsubok yan. Kahit nga maghanap ka ng bagong trabaho di ba? Mahirap sa simula. Pagkabago yung simula ng klase, nag-aaral ka, di ba? Pag grade, lilipat ka na ng grade, di mo alam kung sino yung mga classmate mo, so mahirap uli. Kaya yung pag-migrate, mahirap siya kasi maraming bagay na sabay-sabay mo sabay-sabay, hindi natin alam, hindi komportable yon, hindi siya komportable, wala sa comfort zone natin, kaya madaling reaction is mahirap. Pero ang totoo naman yan is nalalampasan yan kasi hindi ka naman magtatagal sa ganong sitwasyon. Hindi ka habang buhay nandoon. Kumbaga yun ang simula mo, so pagsisikapan mo na lang na makaraos, mag-improve.
Yun yung unang may papayo ko, na huwag masyadong bigyan ng pansin na mahirap. Pangalawa, hindi ka magtatagal dyan, simula lang yan. At siguro yung pangatlo, huwag maging komportable masyado. Kapag nakaraos na. Oo, pag pakiramdam mo medyo parang nakaahon-ahon ka ng konti, Huwag masyado maging komportable. Kailangan, kung may pagkakataon ka, may opportunity dyan na mabilis mong mapapataas yung sahod mo. Kung kailangan mo magtiis pero malaki naman yung balik, kung alam mong mas mai-improve na yung kalagayan mo, kailangan i-grab mo yun, gawin mo yun. Hindi yung kasi okay to, napasukan ko kasi mababait yung mga tao, ganyan, o kaya gaganda ng perks. Pero syempre, kung mababa yung sahod mo, paano naman maayos ang kalagayan mo? Kailangan dito sa Sydney, lalo na dito sa Sydney, kailangan habang maaga, kung ma-establish mo na makakuha ka ng mataas na sahod na consistent, saka mo hanapin yung mga bagay na yung mga perks, yung magaan, kung saan ka pwede magtagal na kumpanya. Yung ganun ba? Huwag muna mag-relax. Kumbaga, kung may goals kayo, kuhain nyo muna yon sa pinaka mabilis na panahon. Kasi although maganda ang buhay dito sa Sydney, pero yung chance na madala ka lang ng agos. Kasi di ba mataas ang quality ng buhay dito. Kumbaga, wag makontento roon, wag pagpadala sa agos. Kailangan hanggat may chance na talagang umangat, may opportunity sa ating makakaya na wala namang naaapakan o gagawin tayong hindi maganda, gawin natin kasi sayang naman. Ayun. Naks naman. So yun ang iyong lesson learned at advice. Wow naman. Ikaw talaga yung winner sa mga advice. So yun lang, nakalakad-lakad na kami ng kaunti. Wala, hindi namin narating ang Wisteria Gardens. Punta na lang kami sa birthday yan. Hindi na kami sumuko na kami sa spring na maganda sanang picturean na nabudol tayo dun talaga to, budol na budol. Akala ko yung aanggelan mo lang yung mga flowers ito pala talaga hindi namin nakita yung mga flowers. Okay pa pumunta na lang sa Blue Mountain, sure pa. Oo nga, next time siguro pagka may time kaming mahaba. So yun lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa aming pagdadrive dito sa Bulaklak, Paniki. dito sa Parramatta Park. Next time na natin hanapin yung mga spring gardens, mga ganun. Hanap ulit tayo ng ibang location. So salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo yung topic natin. At maraming salamat sa pag-comment ninyo, pag-subscribe, at pag-like sa aming mga video. Sana ay supportahan nyo pa rin ang aming YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.